tatandaan nyo lagi, si Robin Padilla hindi politiko. Si Robin Padilla, sa 2028, campaign manager ako ni Inday Sara Duterte at ni Jaime Marcos. At siyempre, ang mga senador nila, Doc Mata, Jimmy Bondok, Atty. Hillo, at kung sino pa ang pipiliin nila. Tandaan niyo po, ito na yung huli natin pagkakataon. Sana yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, kakausapin niyo sila, hindi tayo pwedeng puro galit. Dadating ang panahon na kayo ay muling susulat sa inyong mga balota. At pagdating ng araw na yan, tandaan po ninyo, yung hope, yung pag-asa. Hindi pwedeng puro politika. Kaya kami galit na galit ni Senator Jaime sa Senado kasi puro politika. Kailangan isang tabi na natin yung politika at maniwala tayo dito sa Independence Day. Dahil ang mga taga-gobyerno bumoto ng straight. Yan po, kaya gusto kong sabihin sa aking mga mahal na senador, waiting lang kayo. Dahil sa 2028 sigurado, tutupo na kayo. Alam niyo, si Atty. Hillo, ang tawag ko dyan, tunay na revolusyonaryo. Natinig naman nyo kanina. Walang tigil ho ang bibig dito. Kaya dapat maupong senador to. Dahil yung mga... Nakaupo pa pala ako. Basta, kailangan nyo ng senador na nagsasabi ng totoo. At siya po yun. Si Doc Mata, matagal na hong walang doktor sa Senado. Maraming doctorate doon. Paulit-ulit na lang, ibig ko pong sabihin. Alam niyo pa, paulit-ulit, mahirap yun eh. Kailangan ng bago. Ayan po si Dr. Mata. At ito po, gusto kong madirig ni Jimmy to. Handa akong ipagpalit ang pagiging senador ko sa iyo. Handa akong bumaba sa pagiging senador para sa iyo. Gusto kong tandaan mo yan, kaibigan, dahil naniniwala ako sa iyo. Itong taong ito, nag-aral to ng abogasya, hindi para sa sarili niya, kung hindi para sa inyo. Para makipagtanggol kayo. Kaya sa 2028, huwag niyo pong kalilimutan. Seryoso po ako ha, hindi ako nagbibiro. Opo. Huwag niyong kalimutan itong taong ito sa 2028. Ngayon, mabalik po tayo dito sa atin. Ang ganda nito, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Sabi nga ng ating susunod na Pangulo, KKK. Diba? Yan ang tandaan po natin, ha? Utang natin ang kalayaan natin sa KKK. Yun po yung katipunan. Kataas-taasan, kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan. Sino po ba yun? Kasi masyado nilang inaapi yung mga artista eh. Palibasa, hindi nila kilala ang kasaysayan. Sino ba ang KKK? Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Macario Sakay. Lahat po yan, artista ng entablado. Kapag binasa niyo po ang kasaysayan, yung mga tao na yan, sila po ay mga artista. Yan po ang hindi alam ng maraming tao. Ano ang ginawa nila sa mga artista na yun? Isa, pinatay. Yung isa, naging pugante. Yung isa, naging presidente rin ng Pilipinas, si Macario Sakay. Pero, binitay ng Amerikano. Ano po yung gusto kong sabihin sa inyo? Huwag po sana kayong maniwala sa mga naninira, sa mga artista na kami mga bobo. Sila po ang bobo. Dahil paulit-ulit na sila dyan, wala pa silang nagagawa. Ano po ba ang ginawa nila sa mga artistang bumuo ng KKK? Inagaw nila ang revolusyon.
Kasi tapos na po ang rebellion eh. Tandaan po natin, magkaiba yung rebellion, magkaiba ang revolusyon. Ang rebellion, yung lumaban tayo. Yung revolusyon, ibig sabihin, mag-uumpisa na tayo. Nung mag-uumpisa na tayo, inagaw ng mga politiko ang revolusyon. Kaya magmula po noong 1899 hanggang ngayon, wala pang revolusyon. Dahil may nagbago na ba sa buhay niya? Wala pang nagbago sa akin. Paatras nga tayo eh. Pero ano ba ang revolusyon? Sisihan ba? Hindi po sisihan ng revolusyon. Dapat hope, pag-asa. Sino ang pag-asa? Ano yung nakikita natin? Gulo ba? Hindi. Dapat ang makita natin kung papaano tayo magbubuklod. At sa araw na to, nakikita ko na ang pagbubuklod natin. Dito sa Malaysia, nakikita natin ang dalawang babae na magbubuklod sa Pilipinas. Andyan si Inday Sara Duterte at si Amy Marcos. Yan ang totoong reconciliation. Kaya, mga kababayan, yung mga galit natin, kung napapanood man nyo kami sa telebisyon ni Amy Marcos na nakikipaglaban sa Senado at hanggang hindi po ibig sabihin nun na hindi kami papayag sa kapayapaan. Sapagkat pag wala tayong kapayapaan, hindi tayo aasenso. Tingnan nyo ang Malaysia. Kaya sila umasenso dahil nagkaroon sila ng kapayapaan. Kaya dadating ang 2028. 2 taon na lang po, hindi 3 taon ha, kasi sinasabi nila, 3 taon pa, hindi na, 2 na lang. Kasi pagdating na October ho, sa 2027, filing na. So kailangan paghanggaan ninyo yan. Hindi dapat tayo puro galit mo. Ngayon, listen to me. Friends, Filipinos and countrymen, lend your ears. Totoo po ito. Maghangga tayo. Nagawa natin sa 2025 na ipakita natin ang might, ang lakas ng Duterte. Kaya pagdating po ng 2028, ang hangad natin, magkaisa na tayo ng mga Pilipino. Wala pong mangyayari pag hiwa-hiwalay tayo. Pero bago dumating yun, meron tayong isang misyon. Ano yung misyon na yun? Bring him home! Hindi tayo makakaroon ng pagkakaisa hanggat nakakulong si Digong. Alam niyo ba, balak na nila akong sunugin sa Pilipinas. Ang bihirang mga tao yun, no? Nagkaroon po sila ng movement kahapon, alas 11 ng tanghali, susunugin daw ako. Aba, pag sinulog niyo ako, mabango ako, amoy Digong ako. Alam niyo, yung mga taong saksakan ng mga yamang na yan, puro salita lang. Ang mga taong katulad ng mga OFW, yan ang gawa. Huwag kayong matakot sa puro saksak. Matakot kayo sa mga taong aksyon. At yan ang mga Duterte. Tandaan ninyo. Sabi nila, paano magbabago ang Pilipinas? Titingnan niyo yung Davao. Kwento mismo ni Dr. Mata, sasabihin nila si Robin Padilla, di naman taga-Davao yan, ano alam niya? Eto, nagkwento siya kanina kung gaano kagulo ang Davao bago dumating si Digong. Kung paano si Inday Sara Duterte inayos din ang Davao, na baon sa utang, binayaran niya lahat ang utang, yan si Inday. Kaya sana, pag tinitingnan niyo po ako, tatandaan niyo lagi, si Robin Padilla hindi politiko. Si Robin Padilla, sa 2028, campaign manager ako ni Inday Sara Duterte at ni Amy Marcos. At siyempre, ang mga senador nila, Doc Mata, Jimmy Bondok,
Atty. Hillo, at kung sino pa ang pipiliin nila. Tandaan niyo po, ito na yung huli nating pagkakataon. Sana yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, kakausapin niyo sila, hindi tayo pwedeng puro galit. Dadating ang panahon na kayo ay muling susulat sa inyong mga balota. At pagdating ng araw na yan, tandaan po ninyo, yung hope, yung pag-asa. Hindi pwedeng puro politika. Kaya kami galit na galit ni Senator Amy sa Senado kasi puro politika. Kailangan isang tabi na natin yung politika at maniwala tayo dito sa Independence Day. Dahil tayo, nakakulong tayo sa politika. Magmula nun, yan ang kalaban natin, politika. Tama si Jimmy Bondok at si Atty. Hillo at si Doc Mata. Ang kalayaan natin, hindi yung pakikipaglaban sa dayuhan. Ang kalayaan natin dapat sa kahirapan. My goodness gracious, great balls of fire. Tandaan nyo, #1 tayo sa Asia nung araw. Bakit tayo nahuhuli? Naglalakad kami sa airport kanina ni Madam Amy. Ang lungkot-lungkot namin dalawa. Ba't anong nangyari sa atin? Ba't naunahan na tayo ng Malaysia? Ang naglalakad kami dalawa pa. Pabagal kami ng pabagal. Hindi kami sa airport. Ano ba nangyari sa atin, ma'am? Kaya, mga kababayan, gusto ko papunta dito, pare. Jimmy, sabi ko, yung maestro, pare, alam niyo ba yung kanta na to? Pero nung kumanta ka, sabi ko, binulong ko kay Ma'am Amy, hindi na ako kakanta eh. Pambira pala ito. Pambirita pala si Jimmy eh. Sabi ko na pare, sa haba-haba. Dito tayo pupunta. Bilang panghuli, bago pa ako kumanta, sabayan niyo ako. Kasi itong kanta na to, alay ko sa Pilipino ito. Hindi po ito Wonderful Tonight, yung ka na yun. Ito po yung kanta na inalay sa akin ng pinsang ko na si Naldi Padilla nung ako'y nakulong. Alam nyo, nang ex-convict po tayo. At ang nagbigay po sa akin ng pangalawang pagkakataon ay si Rodrigo Roa Duterte. Sabi nila, oh, si Digong killer daw. Kung killer si Digong, di matagal na akong patay. Si Digong ang taong nagbibigay ng second chance sa tao. Ako yun. Kaya pwede ko po ba kayong imbitahan sa kantang ito? Alhamdulillah. Okay. Kami ako, meron po talaga tayong video training. Kami po ay nagpunta para sa inyo. At isa pa lang po ang asawa ko. Pwede po po akong magdagdag ng tatlo. Kaya, please don't have a panic. Ngayon po, gusto ko lamang po ipakilala sa inyo. Kung namimiss niyo po ako, siyempre uuwi na rin po kami bukas. Kung namimiss niyo ako, papakilala ko po sa inyo si Benji. Benji! Are! Ito po si Robin Padilla ng Malaysia. Are, kumuhay na, are! Kumuhay na! Alright! Sa bigote pa lang! Kumati ka ba? Isang magandang hapon para sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Ano po? Ngayon po, mga mahal ko kababayan, kung pakikilala ko po sa inyo, kung mamarapatan po ninyo, pwede ko ba ipakilala? Opo. Alam niyo po, ako po ay apo ni Gabriela Silang. Ako po'y Carino. Ang nanay ko po ay apo ni Gabriela Silang. Kaya po ako tagahamak ni Inday Sara Duterte dahil nakikita ko po sa kanya. Hindi naman po ibig sabihin lola ko siya. Pero nakikita ko po sa kanya
yung tapang ng lola ko. So, nakikilala ko po sa inyo ang magsasagip sa ating bansa, Inday Sara Duterte. Teka muna pala. Umaangal yung pangalawang Pangulo. Ito po, hindi ko pwedeng sabihin lola ko rin to. Baka sampalin naman ito mag-asawang sampal, hindi naman kami mag-girlfriend. Gusto ko pong ipakilala din sa inyo, eto, kung merong Bisayang Gabriela Silang, may Ilocanong Gabriela Silang. Dahil naman po, si Gabriela Silang ay taga-Abra. Ito po, ang daming nagtatanong. Napakadaming tanong. Totoo ba siya? Ganito ba siya? Ako po magsasabi sa inyo, totoo siya. Hindi po ako nagsinungaling kailanman. Ako po, napapanood naman nyo siguro noon pa kung paano ko pinagtanggol si Apo Lakay, yung senior. Nung nagagalit ang maraming tao noon at ayaw siyang ilibing, dadalawa lang ang taong nagtatanggol na siya'y mailibing. Una, si Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa, ako, na kailangan siyang mailibing sa libingan ng mga bayan. Pinakikilala ko po sa inyo ang susunod na pangalawang Pangulo ng Pilipinas, Imelda Amy Marcos. Oo na. Kulang sa palakpak! Allahu Akbar! Ang gulo-gulo niya! Talaga naman! Wala pang bungad lang yan kasi pareho kami ni Vice President Inday Sara na walang talent. Hindi kami marunong kumanta. Nakakahiya po. Talaga naman. Diyos! Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat na ipagmamalim kada kayo amin. Sino dito yung Ilocano? Ayan, Ilocano at Gayem. At maupay, makulong pa inyong nakanan, mawaray-waray. Maayong hapon sa inyong lahat. Sa kanilay ko, warang matunaw, warang makatu. Tuwan-tuwa po ako makapiling kayo at palibhasa ng English si Robin. It's a great joy and privilege to join you this afternoon. A welcome respite from the travails of politics and the Senate. At least, nakaligtas kami, nakatakas kami ni Robin. Talaga naman, hindi ako sanay dyan sa Senadong ganyan, paupo-upo. Higit sa lahat, walang humpay na bardagulan. Talaga naman. Bago ang lahat, nais kong batiin, Rosella Bedwa Orbeta. Palakpakan natin, Pangulo Maisog Kuala Lumpur. Nato, talaga naman ang pitindi. Ang ating pinakamamahal, ang ating Attorney J.V. Hinlo. Huwag kang mainip, kampanya pa more. Malapit na. Dr. Richard Mata, huwag mo akong salbugan. Ako ang Marites ng Senado ngayon. Attorney Jimmy Bondo, ba't ang dami-dami mong alam? Ang galing niya kumanta, no? Tapos abogado pa. At higit sa lahat, nakahanimon pa yan, bagong kasal. Ang Attorney Isabel, alam naman ninyo, baka umalis dito buntis na. Success. Ay, totoo? Totoo ba yan? Ayan, bagong Marites, makikala. Ayan, bongga. Higit sa lahat, syempre, ang aking dakilang seatmate, Senator Robin Padilla. Nako, talaga naman, hindi totoo na pogi yan. Super pogi. O, diba? Mabait pa. O, diba? Higit sa lahat, kamuntik nang buntalin si Senator Joel Villanueva. Maisog kami talaga. Ako na sigawan ko si Risa Ontiveros. Sorry lang. Pasensya. Hindi ko napilis. Pasensya po. Talagang ganyan
overtime sa Senado. Napagod kami. At higit sa lahat ang ating pinakamamahal, VP Inday Sara Duterte. Duterte! Talaga naman. Talaga naman dahil kay Inday. Ibang-iba ang itsura natin ngayong hapon na ito kesa dating pagtambay sa Rotaraya Mall. Nakikita ko kayo dun, makalap-kalap lang tayo sa daan. Pero ngayon, nakapilipinyana mula ulo hanggang piil. Wala akong masabi, ang bongga. Ang gaganda natin lahat, dapat araw-araw ganyan, kahit nagpupustos ng banyo. Pwede po ba yun? Ang mga dakilang OFW, palakpakan po natin. Bawal ang homesick, andito kaming lahat. Ayan. Talaga naman, tuwa ako makapiling kayo ng lahat. Alam po ninyo, isang gabi, dito na kami, tumayo kami bilang hukom at nagsuot ng damit bilang hukom. Nakita siguro ng iba sa inyo. Ayan. Pero kami, mga pasaway ni Robin, hindi kami nagsuot. Ayaw namin nun, pangit. It's not my color. Just. Ayan. Alam po ninyo, ang totoo, tumayo kami, pagkat kaakibat ng kalayaan ang responsibilidad na maging patas at marangal. Napakadaling maghusga ng kasamahan. Napakadali magtututuro sa kapwa. Napakadali pala na nakawin ang kalayaan ng isang matanda at may sakit. Napakadaling magsuot ng kapangyarihan at gamitin ito sa pansariling kapakinabangan. Pero dahil tayo ay malaya, may ilan dyan nagpapakasasa sa yaman at kapangyarihan. Meron din naman kumikilala sa tama. Samahan ninyo ako na tayong lahat sa likod ni VP Inday Sara Duterte ay maninindigan para sa bayan, para sa konstitusyon, para sa ating bansa. Dahil tayo ay malayang mamamayang Pilipino, ang mga tunay na hukom ng bayan. Kalayaan mula sa lulong sa kapangyarihan, alalahanin lagi, itim pa rin ang kalayaan ng Pilipinas, ipaglaban ng tama, itama ang mali. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang mga Pilipino, higit sa lahat sa Malaysia. Palakpakan po natin ang ating minamahal na pangalawang Pangulo, VP Inday Sara Duterte. Gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Happy Independence Day po sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat